Ready to resume, Mr. Chair. Session is, hearing is resumed. Thank you. Mr. Chairman, no? I distinctly recall na nung araw nga na-question yung issue na yan because baka gamitin sa korte yung mga sinasabi ninyo rito. But it has always been implied, lalo na pagka hiniling nung resource person or nung witness. Pag hiniling niya na yung sasabihin niya ay hindi pwedeng gamitin sa kanya, pwede mo nang hindi gamitin yung self-incrimination na yan na sinasabi. So, just for the record, no? So there is no direct law, no? Pero ang naging practice, implied ang legislative immunity. Yes, what the Senate Once President requested, what the Senate President is saying is, hindi po blanket yung legislative immunity. Pwede nyo invoke subject to the approval of the committee, pero kailangan mag-tell all kayo kung kayo bibigyan ng legislative. As the Senate President stated, wala pong batas kasi hindi covered ito, unlike in the United States. Pero napapractice namin yan, even during the time of Senator or Senate President Drilon. Wala naman pong nagko-question sa court. So it has been a practice for the longest time na pwede mag-grant ng legislative immunity ang committee, any committee or standing committee for that matter. So it's up to you if you want to request the committee, if you want to invoke legislative immunity, then we will rule on it. But also, Mr. Chairman, but also it does not exempt you from perjury. Diba? It doesn't mean that you are exempted from perjury pagdating na pag ini-invoke yung legislative immunity. Kaya kailangan sasabi pa rin na totoo. Mr. Chair, Senator Marcoleta is recognized. may I clarify that because Senate President said that by tradition we can extend legislative immunity. But I think that is based on tradition that may not hold to any specific witness. That is why this representation, as early as last week, I think, suggested a modality that is based on the law itself, which is Republic Act 6981, where a potential witness can apply under the witness protection program of the law. I think this is the best remedy that any potential witness who wishes to come into the open, considering that he or she will be protected well by the law. Yun sana yung gusto nating tuntunin noon. Ako po ay nalulungkot wala yung Justice Secretary because before I floated that idea, I made sure that that one is something that we can rely on. I spoke to an Undersecretary of Justice, pagkatapos okay naman siya nung umpisa until he recommended or he suggested that the Secretary of Justice should also be consulted. So sabi ko, mas mabuti yung ganon. And then the Secretary of Justice called me personally at ang sinabi nga niya, that is something that we can float, we can encourage people like that kasi pagkakaalam ko ang Senado, magkabakas naman tayo kasi ngayon we are pursuing the Whistleblower Act na sana'y ma-ratify ng Senate as soon as possible. So sa aking pagkakaalam po ay sinabi niya na this is a route that a potential witness can take. Of course, subject to the application kung siya ay eventually be admitted. Kung sakasakali namang hindi siya ma-admit, wala pong problema doon. However, sabi ko sa kanya, we need to go into the process, which he agreed. Ang naging problema lamang po, Mr. Chair, bigla kasi siyang gumawa ng parang press briefing na kung saan sinabi niya na before a particular, in this case, the Discayas can apply under the Witness Protection Program, kinakailangang magsoli po sila ng mga nakulimbat nila
which to my mind is not correct. Sapagkat kahit basahin po natin yung Section 10, na ito po yung applicable provision under the law, yun pong restitution or yung indemnification to the government, while it is a good policy, wala po dun eh. Walang requirement na ganun eh. Kaya nga, ang sabi ko, kung nandito sana siya, I could have confronted him personally. Magkaibigan naman po kami. Hindi ko malaman kung bakit siya tumaliwas doon sa usapan namin. At abogado naman siya, kayang-kanya namang basahin po either Section 3 or Section 10 of the law. Wala po talagang restitution eh. Kasi mag-a-apply pa lamang po kung sakasakaling ma-admit siya. In other words, the process must begin. Hindi nga po nangyari yung ganun eh. So sayang po yung pagkakataon na tuntunin yung remedy, which is very, very legitimate under the law. So inconsistent po yung sinasabi natin ngayon na we can provide legislative immunity, but they aren't immune. May I respond, from perjury. Senator Marcoleta? Thank you, Mr. Chair. Okay. Magkaiba po yung legislative immunity kesa doon sa pagiging state witness. Yung legislative immunity does not extend to prosecution. Ang sinasabi lang natin, lahat ng sasabihin niya rito, maski incriminate niya yung sarili niya, hindi pwedeng gamitin sa kanya. Yun lang po yung legislative immunity. Yung sinasabi niyo po ay yung ma-admit sa Witness Protection Program at pwede siyang tanggapin ng DOJ bilang isang ordinary witness or as an accused na pwedeng i-discharge ng korte as a state witness. Tama Magkaiba po yun. Kaya Tama huwag niyo po. pong paghaluin kasi Hindi ko sandali lang po. Wala po tayong jurisdiction doon sa pag-admit sa Witness Protection Program. Under the law, pwede lang tayo mag-recommend. Pero iba po yung pag-uusapan natin, legislative immunity which is implied or inherent sa Congress or sa Senate, for that matter, na kasi meron tayong power of contempt, pwede i-extend yan sa power din to grant legislative immunity. Although wala pong jurisprudence dito, pero may mga ruling din po dito ang Korte Suprema. At wala naman pong nagdudulig sa Supreme Court, ginagawa natin ito, as I said, for the longest time, wala naman pong nagko-question. So kung meron magko-question, then we will allow or we'll just wait for the Supreme Court to issue a ruling in this regard. Pero wag po natin paghaluin yung Witness Protection Program sa legislative immunity. Domain lang po natin yung legislative immunity. Now, if anybody wants to question that authority or power, which is inherent, sabi ko nga, no, hindi ito klaro na may power tayo kasi wala naman po talaga sa batas. Pero sa US jurisprudence, meron po yan. Meron tayong pwedeng i-cite. At tayo naman po, minsan sumusunod sa, di ba, nakapattern po tayo sa United States pagdating sa mga jurisprudence. So gusto ko lang i-clarify na iba po yung sinasabi niyong Witness Protection Program at being a state witness in the court of law kesa sa legislative immunity. Those are two different animals. Mr. Chair, malinaw na malinaw po yun at hindi ko po pinaghahalo. Naiintindihan ko po yun. Ang sinasabi ko lang po, yun pong Witness Protection Program is a better remedy sana kung yun po sana ay napagbigyan. Hindi ko po pinaghahalo yun sapagkat malinaw po sa akin, iba po yung course ng legislative inquiry, iba nang po yung remedy na yun po ay ibinibigay legitimately Thank ng you. batas. Thank you Salamat very po. much, Senator Marcoleta. So can we continue? Meron ka na lang 25 seconds, so you better wind up because si Senator Jeby is waiting in the wings. No? Salamat, Mr. Chair. So, Mr. Diskaya, saan nyo binibigay sa kanila ang pera? Your Honor, kinukuha po minsan ng tao nila. Saan po? Kita po kami sa pinapupunta po kami sa sa Shangri-La or minsan po sila po ang pumupunta sa office. Ang sosyal, Senator Risa, Yes, sino Mr. Chair. Sino yung nila? Ano po? Names, please, names. Yung mga nabanggit ko lang po dito, yung Okay. tao po nung nandito po Thank you. sa affidavit ko. Thank you, Mr. Chair. At saan nyo nilalagay ang pera pag binibigay nyo sa kanila sa Shang or sa office nyo? Kadalasan po, Your Honor, ano lang po, nasa paper bag lang po. Paper bag. Kasha. Saang bangko kayo nagwi-withdraw ng pera?
Your Honor, okay lang po ba i-consult ko lang po yung legal ko? Mr. Counsel. Chair. Mr. Chair, if I may, Mr. Chair, with the permission of Senator Rizzo. Yes, Mr. Chair. Yes, Senator Estrada. Taon nino to, mga kongresista binanggit mo? Yes po, Your Honor. Alright. Kongresista, tinatanong ko din yung DPWH officials na binabayaran nyo sa QC. Ano ba yung topic? Mga DPWH officials o Senator mga Estrada, kongresista? your one question is enough. Thank you. Yes, Mr. Chair, tinatanong ko yung mga DPWH officials ng Quezon City na inamin ni Mr. Diskaya sa affidavit na binabayaran nila. Your Honor, pinupupunta po nila kami sa sa office po nila para dalhin. DPWH office? Yes po, Your Honor. Wow. And so Second paper na lang. bag. One, Oh, my last second, Mr. Okay. Chair. No, Sang ba your po time kayo? is up actually. All right, But sir. you My can last, proceed with your last my last question. And one last brief manifestation. Kasi tinanong ko na, saang bangko kayo nag-withdraw ng pera? Your Honor, Your Honor, okay lang po ba itanungin ko muna yung counsel ko? Tinanong nyo na po kanina. In the eh. meantime, you can Yes, my last pag-reserve na lang manifestation. yung manifestation sa second round. No? In fairness to the others who are waiting. Yes, Mr. Chair. It's for the AMLAC. Hopefully, hindi pa sila aalis before 12 noon. Yun lang po yung one paragraph manifestation ko po. Alright. Salamat, Granted. Mr. Chair. Manifestation lang po, Mr. Chair, or request po sa Chair na isubmit po ng AMLAC sa komite ang kanilang reports na natanggap on suspicious and covered transactions related to contractors and relevant DPWH officials. That's my request, Mr. Chair. And I think, Mr. Chair, Mr. Diskaya is ready to answer saang bangko sila nag-withdraw. Yes, you may respond. Your Honor, I invoke po Bank Secrecy Law. Mr. Chair, I'm not sure if a person may invoke that law. Ang alam ko, ang nag-i-invoke primarily yung mga bangko, Yeah. Mr. Chair. Hindi naman Kindly- sila depositor yata Okay. sa lahat. Senator J.B. Ercito is recognized. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Before I start, gusto ko lang I want to pick up where we left off last time. Ang inaalam natin yung modus para nga in aid of legislation para maiwasan na po ito, no? Mr. Chair, gusto ko lang pong tanong kung si Engineer JP Mendoza ay narito. Ms. Sally Santos at Engineer JM Ramos. I think these people are... Before I forget, point of information, si Prosecutor General Padulyon is here representing the DOJ Secretary. Can you come forward, PG Dong? Siguro marami natin sa Secretariat kung nandito po sila JP Mendoza, JM Ramos at Sally Yeah. Santos. JP Mendoza, are you present? Your Honor, yung abogado po ni Engineer JP Mendoza ang nandito pa lang po. Hindi naman sa abogado, sinupina namin At saka you cannot answer for him. Go ahead, Senator JB. Yun po, Mr. Chair, kung si JP Mendoza. Si Ms. Sally Santos po, andito po. Ms. Sally Santos, nung nakaraang hearing, nabanggit nyo po na ang kalakaran sa First Engineering District ay humihiram sila ng lisensya at kayo po ang isa sa nahiraman at si Wawaw. Sino po ang ibang mga kontraktor na nahiraman nyo ng lisensya? Mr. Chair, Your Honor, pwede po ba bago po ako magsalita, pwede po bang humingi po ako ng protection? Say again, Ms. Santos. Bago po magsalita, pwede po ba akong makahingi po ng protection? In your requesting for legislative immunity or protection, you want to po. Yes remain po. here Para, under the protective custody of the Senate, of the committee. Is that what you're asking, ho? basta po protection po kasi natatakot. Anong klaseng protection? Physical? Legal? Anong klase po? Ay,
Your Honor, pwede po ba magpaalam po muna ako sa abogado? Go ahead, go ahead. Saglit lang po. Yes, ma'am. You discuss yung threat sa buhay mo. Yes, protection. Senate protection. Tama po. Senate protection po, Your Honor. Mr. Chair, Senate protection meaning physical protection. Opo, opo, So, Your Honor. gusto niyo pong sa mailalim ng protective custody ng Senado. Opo, Your Honor. Bago namin po i-grant yun, ipapaliwanag ko po sa inyo, kailangan po lahat ng isasalaysay ninyo, pawang katotohanan lamang. I understand you, nagsubmit na po kayo ng affidavit, di ba? Yes, Your Honor. At pinarnis na natin sa mga members ng committee. Yes, Your Honor. Hindi, i-distribute para meron kayong guide mamaya paano siya tanungin. So nagkakaintindihan po tayo na mawawala yung inyong proteksyon kapag kayo nagsinungaling. Ano? Yes, Your Honor. Sige po. Any objection? Mr. Chair, Let's rule muna. Yeah. No objection. So ruled na you're granted your physical protection. Yun lang po ang kailangan ninyo. Yes, Your Honor. Sige po. Senator JB. Sige po, Ma'am Sally, pakisalaysay na lang po yung ituloy natin ang inyong yung modus, yung pagkakaalam nyo dahil notorious itong first, Mr. Chair, yung first engineering district sa Bulacan. Ang kausap nyo, ang sabi nyo noon, pag sa aking pagkakaalala, si Engineer Bryce Hernandez at si Engineer JP Mendoza. Tama ho ba? Yes, Your Honor. Si Engineer Alcantara, hindi nyo po nakausap? Hindi po. So, ilan po, balikan natin, sino pa ho ang mga contractors na mga lisensya ang inyo pong nahiraman? Bukod po kay Wawaw, si Darcy and Ana po. Sino po? Si Darcy and Ana. Darcy and Ana. Nako, opo, nabanggit din sa tula. Sino pa ho? Yun lang po, Your Honor. Sa inyong pagkakalam, itong in-house contracting, ibig sabihin ho nito, Mr. Chair, in-house, meaning papeles lamang, no? Walang tunay na proyektong naisagawa. Pero parang pinalabas na meron, no? Dahil lisensya, ang sabi nyo, hinihiram lisensya nyo nila Bryce Hernandez at JP Mendoza para sa mga proyektong na ipanalo sa bidding. Tama ho ba? Yes, Your Honor. Ilan po ang ghost projects na sa tingin nyo alam? Bakit ho nagkaroon ng ghost projects sa inyong pagkakalam? Alam nyo bang na yung lisensya ay gagamitin para sa proyektong hindi naman talagang gagawin? Actually, Your Honor, hindi ko po alam na gagawin po nila Engineer Bryce at JP Mendoza po yun. Kasi po, syempre po, sila po tauhan po ng DPWH. Naniniwala po ako na hindi po nila gagawin yun dahil yung po kasi lisensya ko po, sa pilitan na po nilang iniram po sa akin, katulad po dun sa PIEL, basta tinawag na lang po nila na yung PIEL po ay ibibid. Tapos pinasa ko lang po yung technical ko po. Tapos sila na po ang bahala doon sa financial, sila na rin po ang gumawa, Your Honor. As kay Engineer Alcantara, ang sabi nyo na nakarang hearing ay kayo po'y pumipirma lamang at iniasa nyo lahat ito kala Engineer Bryce Hernandez at kay JP Mendoza, yung pong operasyon at halos lahat ng modus doon sa inyong distrito. Yung normal situation po kasi, involved po yung project engineer na siyang nakakaalam po ng project, tapos pipirmahan po ng implementing section chief na nag-i-implement po ng project. So, susunod po yung mga tao na nakapirma. Sa amin po kasi, pag po nakapirma na po kasi yung mga nasa baba po sa akin, inipirmahan ko na po yun. So, sino po ang talaga may alam? Aside from, sabi nyo, si Bryce Hernandez, si JP Mendoza, yung dalawa po, ay talagang involved? Doon po sa kwento kung paano nangyari, hindi ko po masabi po, no? Kasi sabi ko nga po nung nakaraan, na-discover ko lang po yan nung may nag-report po sa akin na certain na ang bago pong construction chief na si J.M. Ramos at si Engineer Galang po na nag-report po sa akin na di umano. Andito ba sila, Mr. Chair, si J.M. Ramos at si Engineer Galang? Secretariat? Kasi po ay ang base sa inyo pong salaysay
nalaman nyo po na nagkaroon ng ganitong mga ghost project dahil po ayaw pumirma, tama ba, ni Engineer J.M. Ramos? Yun po yung unang report niya sa akin. Tapos po, sinang-ayunan po yun ni Engineer Galang po. At later po, itong huli po, tinanong ko po yung project engineer na in charge kung bakit nakapirma sila. Meron pong alleged na wala. Yun lang po, Your Honor, Mr. Chair. Mr. Chair, can we invite J.M. Ramos and J.P. Mendoza? I think they are vital para malaman po natin ang impormasyon dito sa modus na ito. Yeah. So ordered. Engineer Bryce? Mr. Chairman, I'm sorry. Is that an invitation or are we issuing show cause or Actually, subpoena? subpoena because Yes. invitation lang po ang binigay natin for this hearing. So we will issue a subpoena already. Invitation lang po in this particular hearing. Yes. Despite the fact, Mr. Chairman, just to put on record that this person, JP Mendoza, was the one who dragged this representation's name in a... Yes, as I said, invitation lang for Yes. this hearing. So mag-i-issue tayo ng subpoena. Thank you, Mr. Thank you. Chairman. Please proceed, Senator JB. Thank you. I think very vital yung dalawa, tsaka si J.M. Ramos. Ano po ang papel talaga ni JP Mendoza dito? Engineer Bryce, kayo ba ang dalawang magkatuwang dito at kumbaga magkasama dito sa pagsasagawa nito mga proyektong ghost o kaya substandard? Your Honor, pwede rin po ba ako humingi ng legislative immunity? As a chairman, Yeah, I leave it to the members. Shall we? Anyway, there are conditions. At maliwanag yung condition. basta kung sasabihin mo yung lahat ng katotohanan, Lahat, wala gaya kang ng tatago. sabi ni Senator ng ating chair, basta po ay nalaman, natuklasan na kayo ay nagsinungaling, babawiin po yung legislative immunity na ibibigay siya at protection. Mr. Chair, pwede ko bang tanungin muna si Bryce, bakit sa House hindi ka humingi ng legislative immunity? Bakit dito humihingi ka? Your Honor, ngayon ko lang din po nalaman na meron po palang ganun na pwedeng gamitin. Pasensya na po kayo. Okay, that's clear. Senator JB. Engineer Bryce, sige, tuloy nyo. Ano po ang naging papel ni JP Mendoza dito? Siya ba ang arkitekto? Isa sa mga arkitekto na modus? Your Honor, actually, involved nga po si Engineer JP Mendoza, ako, at saka po si Boss Henry, at saka isa pa po naming project engineer. Sino yung isa pang engineer? Si Engineer Paul Duya po. Mr. Chair, baka if we can also subpoena that Engineer Paul Duya. So ordered. Your Honor. Nandito siya. Okay. Please proceed. Your Honor, approve po ba yung legislative immunity? Nag-roll na. Apo, maraming salamat po. So, basta siguraduhin mo lang, totoo lahat ang sasabihin mo. Kasi may tatanungin din ako sa iyo. Opo. Sige, ito man na siguro yung modus mo para malaman ng committee. Because in aid of legislation, yan ang gusto natin malaman. Ituloy mo na lang. Ikwento mo na lahat-lahat. Yan nga po, yung project na yan, meron po kaming sharing na pag kumita po, si Boss Henry po merong 40%, ako po may 20%. Si Engineer JP meron po 20% at si Engineer Paul Duya meron din po 20%. 100, lampas na yan Hindi po. Ano yon sa portion nyo lang? Yung sharing po kung magkano po lahat, yun po parang meron pong certain percentage kung magkano po yun naging kita, yun po yung hatian. Pasensya na po, hindi ko lang po naliwanag na maayos. Pero, tanong ko, Engineer Bryce, bakit nyo naisip yung ghost? Kasi alam mo, minsan, matatanggap pa natin kung may konting pakinabang pero gagawin nyo yung proyekto eh. Ito wala talaga. Paano nyo naisip? Bakit ba? Ano rason? Tumaas ba tara? O tumaas ang cost? Bakit hindi nyo ginawa yung mga proyekto? And isa na rin pong kasagutan yung tumaas po ang tara. Ano po yung tarang nyo? Kanino napupunta? Sa proponent daw po, sabi ni Boss. Honest, wala po akong direktang pakikipag-usap sa proponent.
Engineer Alcantara, DE, sino po yung Sabi mo, proponent? Boss Angeles, yung dating DE yan, di ba? Raul Angeles? Hindi po, wala po akong binanggit na Angeles po. Sorry. Engineer Alcantara, sino po yung proponent na sinasabi ni Bryce? Hindi ko po alam sa kanya, Your Honor. Every time po na may tatanong sa kanya, puro po ang turo sa akin. Maliwanag ba naman po rito na sinasabi ng mga contractor na sila po ang kausap dyan, Your Honor. Hindi, pero under oath po kayo, Engineer Yes, sir. Alcantara, para mabawasan na nyo. Turuan nyo na kami, malaman na, tulungan nyo na kami malaman ng katotohanan. Total, andyan na kayo sa ganitong posisyon, sitwasyon. Sino po buwang mas mataas na opisyal ang nakakaalam nito o may kinalaman nito? Whether insertion o pinayagan yung inyong modus, mayroon bang mas mataas opisyal ng DPWH? Mayroon bang legislator na yan ang sinususpetsahan? Dahil, sige po. Your Honor, pagdating po sa funding, gaya po ng sinabi ko dati, kami po ay nagsasubmit ng wishlist sa regional office po. Wishlist po na nanggagaling sa amin. At after po niyan, sinasabit po nila sa central office. Regarding po dun sa mga insertions po ng sinasabi niyo po, wala po kaming alam po doon Your Honor Kasi po, gaya nga po nila Yusek Kati at sila Secretary, tinatanong niyo po sila dati kung sino po kasi hindi po Yung wala po sa proponent, level. hindi nyo alam kung sino? Sa level nyo? Yung pong regular po na dumadating po sa district na under po sa NEP, sa NEP lang po ang pinag-uusapan po natin. Sinong Yusek ang sinasabi nyo may alam nito? Yung mas mataas sa inyo? Hindi po, ang sinasabi ko po, tinatanong nyo po dati sila Yusek Cabral because they are the planning. So kami po, hindi po namin alam po sa level po namin yung sa mga ganyan pong funding, Your Honor. Dahil nung huling pag-appear dito ni Congressman Toby Tiangco, may mga dal siyang dokumento. At doon sa kanya pinakita, Mr. Chair, marami po ang insertions at biglang bumukol, lumaki ang sa Mindoro at sa Bulacan. So, yun po ay na-documented, dala ni Congressman Tiangco. Hindi nyo pa i-confirm, Engineer Alcantara, na may alam kayo doon? Hindi ko po alam, Your Honor, talaga po, pagdating po sa funding. Exceed every expectation in the new 2026 Infiniti QX60 from Legend Infiniti. Ni Bryce Hernandez, kayo po, engineer. Your Honor, yung pong Ghost Project niyan, talaga pong wala po akong alam sa Ghost Project na yan, Your Honor. Mr. Chair, with the indulgence of Senator J.B. Senator Erwin Tulfas recognized. Mr. Chair, can we ask this person to show cause, order a show cause order for him today bago natin i-cite for contempt? Last week pa ito, dalawang hearing na itong nagsisinungaling. Sa mga taong sa baba, lahat may kasalanan, ikaw wala. District engineer ka, hindi mo alam na may ghost project, wala ka ring alam, lumobo yung budget mo. Hindi ba dumadaan sa lamesa mo yan na lumaki yung pondo mo? Mr. Chair, I think this person is lying, so we have to ask him to show cause why he should not be cited for contempt today. Please respond, Mr. Alcantara. Your Honor, kami naman po, pag lumalabas po sa GAA, ini-implement lang po namin yung project, Your Honor. At hindi po namin alam kung saan po ng yan, Your Honor. Actually po, yung sinasabi ko po sa Ghost Project, talaga pong wala akong alam yun. At magpapatunay naman po itong project engineer na nandito po sa tabi ko kung paano po nangyari yan. Yung pong sinasabi ng project engineer na Paul Duya ay kasama po nila yan, Your Honor. Mr. Chair, unacceptable, and therefore I will move, Mr. Chair, that we cite this person in contempt for lying before this committee, Mr. Chair. There is a motion to cite in contempt of the committee, Engineer Henry Alcantara. Any objection? Hearing none, you are cited for contempt. Thank you. I'll wind up for this round, Mr. Chair. Engineer Alcantara, kayo yung inyo pong distrito ay multi-awarded dahil sa high utilization in disbursement rate. Tama ho ba? Yes, Your Honor. Nakakaano, Mr. Chair, mag-wind up na po ako. Doon daw kasi, kahit na halimbawa, 30% pa lang ang progress billing ng contractor, ay 40 to 50% na raw
ang sinasabi, ang nakukuha nilang cheque. Bakit po nangyayari yun? 30% pa lang ang sinisingil, pero ang inyong binabayad, nasa 40 to 50% na. Yeah, that's your last question because your time is up. Your Honor, ako po kasi nagdidepende lang po ako dun sa statement of work accomplished na pinipirmahan po ng tao ko. Kung ano po ang accomplishment na nasa field, sila po kasi ang nagsacertify po ng Your Honor. Thank you po. Thank you, Mr. Chair. Siguro, last na, Bryce, sino ang proponent? Alam mo ba? Ayaw kasi sabihin ni Engineer Alcantara eh. May alam ka ba? Sabihin mo na, para may inyong immunity na sa'yo. Ang sinasabi lang po sa amin ni Boss, wala po akong specific kagaya po nung sa iba na sa ibang senators po na nabanggit ni Boss. Pero dito po, wala po siyang specific na sinabi kung kanino po. Before I recognize Senator Amy, who's next in line, may papakita lang ako na slide. Ano? This will be a test of your credibility. Ano nga yung slide? Yung piles of cash na pinakita doon sa House. Hindi yan. Yan. Kindly narrate to this committee, anong ibig sabihin nito? Nasabi mo na ito sa House, ano, pero I want to be clarified. Sinabi mo itong nasa kaliwa, 2022 or 2023, no? Yung pangalawa, sabi mo a couple of years ago. Accurate ba yan? Totoo ba yan or recently lang yan? Matagal na po yan. Yung tama po yun, mga nasa 2022 to 2023 po yan, Your Honor. Ito rin nasa kanan, 2023 rin ito. Yung sa tambayan. Opo, alam ko nasa ganung year po yun, Your Honor. Okay, kanino yung tambayan na yan? That's a house. That's not within the premises or compound of the DEO, di ba? Opo, wala po sa Kanino compound yan? ng DEO. Sino may-ari niyang tambayan? Sa pagkakaalam ko po, kasi hindi ko naman po nakita ang title nung Hindi, ano. wag na yung title. Yung pagkaalam mo na kung kanino. Opo, kaibigan po ni Boss Henry Alcantara. Si Lauren Cruz, Opo, Your Honor. yung bagman niya. Hindi ko po masabi, parang Dapat po. alam mo kung sino si Lauren Cruz. Kilala ko po siya. Bali, ninong ko po nga po siya. Kaya nga, Opo. so alam mong bagman siya. Kasi lahat ng mga dinodonate ni Henry Alcantara ng mga sasakyan kung kani-kanino, sa kanya nakapangalan yung invoice. Eh. Alam ko po. Oh, Opo. alam mo pala, hindi ka nagsasabi ng totoo. Ang Your- sinasabi ko sa iyo, sabihin mo lahat yung totoo rito, wag ka na magpaikot-ikot. Your Honor, ang naging dating po kasi sa akin ng bagman is parang tagadala po ng pera. Pasensya na po kayo. Oo nga, Hindi ko lang po naintindihan. tagatago ng pera, tagadala ng pera. Ang alam ko po, opo. Kasi kanya tong lugar, di ba? Yes, Your Honor. Oh. Sabi ko sa iyo, huwag ka magpasikot-sikot. Mas marami pa akong alam sa iyo kaysa sa alam mo. Ha? Huwag mo kami paikutin dito. Senator Amy. Yes, thank you very much, Mr. Chairman. Maliwanag sa ating budget na 2 trillion ang napupunta sa ating foreign assisted. Di pa napapag-usapan to at dito sa foreign assisted, meron tayong opisina, yung UPMO, United Project Management Flood Control, kung saan gumastos na ng halos 1 trillion in the past 10 years, in the past 8 to 10 years. Matagal ko nang hinihingi, paulit-ulit ko nang hinihingi, mula pa nung first hearing, second hearing, third hearing, ang listahan ng UPMO kay Director Ramon Ariola. Asan na ba yung listahan ng mga project na to pagkalaki-laki ng foreign financing? Itong mga infrastructure projects na may kinalaman. Pero kahit ilang beses ako magtanong, humingi ng accomplishment report nila mula pa nung 2015, 2021 hanggang very recently, wala po akong mahanap. Meron ba kayong ibibigay? At ano ba talagang maipapakita? Ang laki-laki ng ginagastos ng ating pamahalaan, hindi lamang sa GAA, kundi kasama ng World Bank, ng ADB. Hindi pa ito napapag-usapan. Kaya gusto kong malaman. Mr. Chairman, Madam Senator, if I may respond po. Si Director Ramon Ariola po ay nag-leave. Ito po ang OIC. Ako, lahat na lang nagre-resign at nagli-leave. Paano po ba yan, Mr. Opo. Chair? Mr. Chair, I was just informed now na naisumiti na po itong listahan na hinihingi po. Kailan at
kanino? Ngayong araw lang po na ito at nasubmit na rin po Mr. Chairman, Madam Senator, sa Kasi inyong magre-recommend opisina. na ako ng subpoena duces tecum. Dahil ang tagal-tagal ko na nag-iintay, wala naman maipakita ano yung mga accomplishment report. Nakakapagtaka. Mr. Chairman, Madam Senator, ito po, sinabit na po ngayon, kakabigay lang po sa akin ngayon at Nabasa na ninyo? Hindi pa po. Kakabigay lang sa inyo eh. Hindi ko pa po nababasa. Hindi pa ninyo natutuklasan ang mga Hindi pa ho. himala ng flood control foreign assisted. Hindi pa po. Pangalan ng Pilipinas ang nakataya rito at walang maipakita itong mga listahan ng CDO River, ang Pampanga Bay, Pasig Marikina. Alam naman natin in NCR alone, bilyon-bilyon na ang ginastos dyan at wala pang maipakita. Pero mabalik sa foreign assisted, this year alone, 16 billion bigla ang hinihingi sa GAA. 9 billion every year before that, 16 billion bigla. Bakit ba bigla ang lumaki itong flood control na foreign assisted portion? Mr. Chairman, Madam Chair, this is, I think, the initial submission na ibinigay po ng UPMO. Nako, August 17 pa yan hinihingi. Ang tagal naman Apologies, nila mag-produce. Apologies, Mr. Chair. Ngayon ko lang din po nakita ito. Nasubmit na rin ito. Gano'n ba kahaba yung leave ni Director Ariola? Gano'n ka ba? Dami naman nagtatago. Hanggang October 10 po ang kanyang final na leave. Pero ito na po ang mga dokumento. Pero sabi mo, initial pa lang? Opo. Pinagtatakahan ko kasi 9 billion dati, bakit lumobo sa 16 billion sa foreign assisted? Opo, we will submit this already today. I think the advance copy has been sent po to the Office of the Good Senator. No, we're not in receipt of any copy. Sinong staff? Nasubmit daw po kay Ma'am Joy Apostol. J. Apostol. Kailan po? Kailan? Wala. Yung binigay sa akin folder na halo-halo, sinasummarize po namin pilit, hindi naman maintindihan, halo-halo yung flood control, yung iba pang project na foreign assisted. Baka naman pilit ninyo kami linilito. Opo. Sinumiti po, last hearing daw po, itong folder na ito na listahan ng... Yes. Opo, lahat ng foreign assisted projects. It's incomplete and jumbled with other projects, nothing to do with the flood control. But nevertheless, it approaches the amount of 1 trillion. Para ma-inspect rin ang ating mabuting chairman dahil parang hindi nahahalata, marami ring nauubos na flood control funds dito sa UPMO. At alin talaga ang accomplishment. Kasi dyan sa report na yan, wala naman nasasabi kung completed, hindi completed, on its way, malamang ghost project na naman. Opo. Dito po sa folder na makapal, no, na nandito po lahat ng proyekto, meron pong status na nakalagay. Pero ang sinabi po sa akin ng OIC ng UPMO Flood Control, nasubmit na po itong summary. Summary ito nito. Okay. Ito po ay siguro mas madali pong i-comb through ng ating committee. Kasi maraming nagre-reklamo rin sa sarili kong probinsya na marami sa mga flood control ng UPMO ay talagang ghost project rin. Na ni anino, hindi nakikita, at yung UPMO talagang gatasan, ika nga. At eto nga, nagtataka kami, how are the infrastructure projects of the local government or even of the national government aligned with these foreign assisted projects because they seem very whimsical and capricious in choice as well. Ang balita, palakasan sa UPMO para makakuha ng milyong-milyong project. Madam Chair, to be quite frank, hindi pa ho namin nasisilip itong UPMO projects on flood control nitong nakaraang 2 linggo. Kami po ay nag-focus po talaga sa locally funded projects pero maaasahan po ng komite na titignan na rin po namin ito. Pero initial pong submission ito, isinumiti na po ito sa committee ngayong araw.
Yes, I'd be very grateful for that, given the Makakaasa po kayo, very Madam big Chair. amounts that are involved. Bilyon-bilyon rin ito at trillion na kung isusuma total yung mga nakaraan na taon. Sa NCR alone, following on the interpellation of our other senators, meron dito sa Metro Manila lamang 80.45 billion sa foreign assisted. Ang nakalista, ayon sa inyong listahan na binigay na napakagulo, andito yung iba't ibang pumping station, arito rin yung mga Pasig Marikina. Bakit sa kabila ng bilyon-bilyon na ginastos natin dito sa 80.45 billion, bakit bahang-baha pa rin ang Metro Manila? Yun ang tinatanong natin. Di ba may pumping station Kindly, that will be your last question, That's Senator correct. Amy. Thank you. Nababara ba to ng drainage? May issue ba sa interconnection ng mga drainage na to? At alin yung anim? May anim na sinasabing Metro Manila LGUs na meron ng meron na silang plano. Mr. Chairman, Madam Senator, makakaasa po kayo na we will look into all of these, and these are very important and legitimate questions po that are being asked. By way of warning lang po, outside of my questioning, may suggestion lang po ako kasi nabanggit yung tungkol sa LGU. Ako po galing sa LGU, pagkatagal-tagal kong governor, nais ko sana isuggest lamang bilang ay may solusyon na imbes na approval, kasi natatakot ako, makaltasan palalo ng LGU. Nung governor ako, may mayor ako at barangay captain, minsan talagang humihingi. Hindi ko talaga mapigil. I'd suggest na unang-una, dapat may notice to LGU of the project. Ikalawa, planning, consultation, kasama yung LGU. Ikatlo, imbes na approval, close coordination with the LGU Thank you. concerned. Thank you, Senator Marcos.